Good day mga kawaw. Kumusta po ang performance naman itong aking crash guard? Akin lang po i-update kayo kung anong nangyari na sa crash guard na binili ko sa online. Ito po mga kawaw ay nabili ko way back 10 months ago, kung di ako kakamali, January. At napakaganda naman niya talaga. Tingnan nyo, yun, medyo may kalawang na rin sa dulo. Kaya lagi mo lang siyang lalangisan. Napakaganda ng pintura niya, bagong hugas, kaya talagang medyo maganda-ganda siyang tingnan. Nung ihagting ko po dito, medyo nagkamaligtad ako, so natanggal yung pintura sa kabila. Pero yun lang yung niya, disadvantage na yung kanyang pangit sa kanya. Pero yung tornilyo niya matibay pa, wala pang kakalakalawang hanggang ngayon. Kung ilusong ko po yan sa ilog, wala din kalawang to. Lalagyan mo lang lagi na langis. Hindi ko pa po siya patungan ng tawag dito, auxiliary light, dahil malakas pa naman yung kanyang nilagyan ko ng langis ito at nagkakalawang dito. Yun lang yung niya. At pagkabili ko, nilagyan ko po agad sapagkat napaka-risky ng aking trabaho, daily long ride, at ang terrain ay matatarik din minsan at doon sa mga IP areas. Kaya kung magbabaligtad, at wag naman sana, minsan ay hindi hinihingi ng pagkakataon, talagang nasusubukan ang motorsiklo, natumba kahit nakaparking laang, napatusok sa malambot na bahagi. Ito itong kabila. Ito yung sinasabi ko sa inyong nagbaluktot. Dahil titikin nyo lang, bibili kayo. Dahil minsan nagkakabaligtad, akala ko kakandagalaitin ako, yung pala ako ang mali. So yung forma niya, kita nyo naman kala mo ibadoy sa una, pero habang tumatagal bumabagay din. Tingnan nyo sa mala. Maporma siya sa malayo. Sa harap naman, tingnan nyo, parang walang pinag-iba siya. Mas pumorma, mas matibay, mas maganda siya dahil dikit dito. Hindi ito mag-iingay, madikit po ito, hindi siya magagasgas. Napakaganda po niyan, protection. Huwag kayong tatakbo nang wala niyan. Ang presyo po niyan ay nasa 1,000 plus. I think 1,500 yata yung bili ko dito. Kung mahahanap ko po sa link, yung link nung shop na binilhan ko, ay ibibigay ko po sa inyo. Kaya ko po na-delay yung aking pag-video nito. Pagkakabit lang yung aking na-video. Sapagkat para makita natin muna yung performance. At mahirap mag-promote, wala ka nang bayad. Promote ka ng promote. Beke naman. Mapapahiya pa tayo. Kaya po ako nag-iingat din. Yun po. Ito naman yung accessories ko, hanggang ngayon maganda pa. Maganda yung kanyang kulay, hindi nagpi-fade. So yun lang, at sana ay nakapagbigay po ako ng kaalaman sa inyo. Huwag tumakbo ng walang crash guard. Kaya po yan nilikha ng seller ay para sa ating proteksyon, dahil ito kalimitan ng bababag. Pagka po ito ay natanggal, hindi ka makakabili, ang alam ko, ng isang set lang, ng isang mukha lang. Talagang set mo yan papalitan. So napakamahal nun. Ay ito ay 1,000 lang mahigit, kumpara dito na ang hirap umorder nyan. Baka ma-order mo pa ay ang hirap din kasi. Kaya ako nagawa ng video, makatulong po sa inyo. Merong order na order ay nagkakamali tayo at mahinang tingnan yung tunog. Mabigat po siya, ibig sabihin po maganda po yung kanyang quality ng pagkatubo. Makapal. Mabigat ito nung aking kabit. Bigat po talaga. Ito lang medyo manipis, talagang hindi guaranteed yung kanyang flat bar lang na ordinary yan. Pero yung pintura, hindi naman kinakalawang. Yun yung aking pinagpapasalamat dun sa seller. At yan nga po ay in-upload ko para makatulong sa inyong pagdesisyon. Ang problema lang po, hindi ko sure kung yan ay fit din sa ordinary XRM. Kasi latest model po ito ng XRM, Motard FI125. So tingnan nyo na lang kung doon sa description ng aking seller na i-upload, itatay up doon sa link sa comment section kung po pwede siya sa ordinary XRM. May description naman po doon at may mga comment. Basahin nyo na lang po para hindi kayo masayang ang pera. Pero ito po ay recommended ko for XRM Motard FI. Maraming salamat. Hanggang sa muli po nating review at mga latest upload about vehicle. Maraming salamat. Paalam and God bless.